Halimbawa, eto, merong isang isang tao na pumunta sa ICI na wala namang nangyari, walang silbi. Bakit? Eto, paliwanag ko, ha? Ayan, no? Oh, may concert si Charis. Ay, hindi, si Charis. Si Sandro pala to. Ayan na. Oh, tulak nyo. Sandali, hindi si Sandro itulak. Yung mga nakaharang. Yung mga mikropono, itulak nyo para makita. Di na nakikita, oh. Oy! Dinaig pa pala yung mga vlogger nito, ha. Hindi. Diba, yung mga vlogger, pagka nagkaanuhan buti, at least kahit pa paano, may galangan pa Ito, wala na. Thank you everyone. Good afternoon. Thank you everyone. Good afternoon. Tuwang-tuwa pa siya, nagkakagulo sa kanya. Hindi niya alam, kaya nagkakagulo kasi gustong pasagutin yung issue na siya daw ay pork barrel king. First of all, I would just like to say I came here on a voluntary basis so I could help the ICI with their investigation. I was not served a subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Now, I will not be taking questions for now, but you have my word that after my testimony and after the hearing, I will be facing the media. Thank you. Mamaya daw sasabihin niya. Eto ha, take note to napaka-importante nito Sabi niya, pagkatapos daw ng ICI, lalabas siya at kakausapin yung media. Yan na. Witness now is under oath and ready to testify, Your Honors. Witness may now put down their hand. Sir, the Commission notes that you have sworn to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. And therefore, please note that this hearing will be recorded both on audio and video. By proceeding, you understand that anything and everything that you say here can and could be used as evidence by this Commission in the pursuit of its functions under Executive Order 94, which includes the use of the recording, transcript, affidavits, and document in this hearing as evidence in any court or legal proceeding. Do you consent to the recording? Yes, sir. I consent to the recording. Do you also consent that we live stream this hearing or subsequently air it on a later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines? With regards to that, sir, I'd like to defer to my counsel. For the record, good counsel, can you please state your name and your position? My name is Attorney Michelle. Good counsel, may I request, or maybe may I ask for the grounds why you request for an executive session? Your Honors, we have written earlier. So pumasok siya, pero may nagpapa-executive session. Kung walang tinatago, bakit kailangan pa na executive session? Tama, mali. Diba? Kung walang tinatago, yung ang isa yung isang congressman, may isang congressman na kaisa-isang congressman na pumayag na hindi executive session ang gawin. Sabi niya, kasi wala naman ako tinatago. O, tanungin niyo ko, ano bang problema? Eto, tingnan mo. Bakit siya humihingi ng executive session? Don't tell me, idadahilan mo rin yung dinadahilan ng iba. Ano yung dinadahilan ng iba? For protection. Anak ka ng presidente. Naka-assign din sa iyo ang PSG. Congressman ka pa. Imposibleng wala kang protection. Di ba? So, hindi mo pwedeng dahilan yun. O bakit mo tinatago? Bakit mo inaano yung Bakit hindi ka pumapayag na i-live stream? Live stream Mamaya kasi papaliwanag ko. Kasi sabi niya dyan, pwede na daw ipakita. Pero, iba kasi yung ni-live stream Okay? Iba yung ni-record mo, tapos in-upload mo, baka pag may nasabi kang nadulas ka, ipa-delete mo o hindi mo ipalabas. Pero alam mo yon, so sinigurado mo muna na malinis yung pagkasabi mo sa lahat bago ka pumayag na ilabas yung executive session. To formally request for an executive session because our client here has already
submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony, which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Sir, do you consent to distribute copies of your sworn affidavits and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? Yes, sir, I consent. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir, we do. Do you consent that the Commission may share this letter request to the public and other forms of mass media? Yes, sir. You may now be seated. Thank you. Yun na yun. With consultation with the other members, the Commission, we grant your request. So we will adjourn the session and go into executive session. Ayun na. Hayop, ano? Gago! Kaya na lang din walang walang katuturan eh, di ba? Ito naman yung sinabi niya after. Hi Gong, what did the ICI ask you and what did you tell them? Again, I promised that I would face the media after. Ay! Palengke ba yan? Ito mga media eh. Tapos sasabihin nila, hindi, mas may pinag-aralan ng media kaysa sa mga vlogger. Nagsisimula na yung tao, nagsisigawan pa kayo. Ano kayo, palengke? Cellphone niyo daw ba yun para makuha ka naman? Thank you. Pinangako ko po sa inyong lahat that I would face the media after my testimony. That I will face the media after my testimony. So I'm willing to take a few questions just to give you an update. Again, andito ako to lend anything that I know that will aid the ICI in their investigation. As I said, wala po akong tinatago, so I am happy to assist them in any way, shape, or form. With regards to how it went, kung ano man ang mga tinanong nila, I have given the ICI full authority if they deem fit to release the video of my testimony. Yan, Banat Bay, ayan naman pala. Payag naman pala siyang ipakita yung executive session na ginawa nila. Alam mo, kung iisipin mo mabuti, no? Bakit ka pa humingi ng executive session kung payag ka din pala ilabas yung video noong nangyari sa executive session? Isipin nyo mabuti yun, ha? Laliman nyo yung isip nyo. Laliman ninyo yung isip ninyo. Sino humingi ng executive session? Di ba ito? Yan. Yan ang humingi ng executive session eh. Pero pagkatapos ng executive session, sabi niya, I'm giving the ICI full authority to release the video during the executive session. Oh, payag ka pala eh. Ba't ka pa humingi? Dalawang theory ang maaaring masabi natin yan. Number one, sinigurado mo talaga muna na hindi ka matatanong at hindi ka mako-corner ng tanong. Sinigurado mo muna kung sip-sip yung mga commissioner. Sinigurado mo muna na maayos yung tanong para bago mo ilabas, naisagot mo ng tama. Kasi kung merong isang luko-luko doon na biglang nagtanong na alanganin sa'yo, baka sabunin mo o pagalitan mo. Anak kayo ng wetig, tatay ko gumawa sa inyo Di ba? Maaring ganon. Yun ang unang teorya. Sinigurado mo muna. Okay? Pangalawang teorya, sa tingin ko, yung mga sagot mo doon ay hindi ka pa sigurado. Ibig sabihin, aside from sinigurado mo yung mga tanong, sinigurado mo rin yung sagot mo. Hindi ka sigurado na makakasagot ka ng tama. Kaya sinigurado mo muna na
tama ba yung mga sagot ko? Doon nung na-realize mo, tama, hindi naman ako nag-stutter, hindi naman ako ganon. Dito lang sa interview. Pwede release yan. Diba? So, ibig sabihin, hindi ka transparent talaga. Kasi kung transparent ka, wala kang tinatago, hindi ka takot. Kahit sino pang magtanong sa'yo, kahit nasa oposisyon pa, kung ikaw ay talagang, alam mo yun, honest, walang tinatago, totoo, hindi ka matatakot. Magpa-livestream. Agad-agad. Kaya nga livestream eh. Meron bang livestream na hindi agad-agad? Si Banat ba? Paano rin, no? Di ba? Sinigurado niya muna na tama yung tanong sa kanya. Sinigurado niya muna tama rin yung sagot niya bago siya livestream. Bago niya ipalabas pala sa tao. Ngayon, sabihin niya, kasi alam mo, ganito yan. The reason why is, kaya niya ginawa ito, si Pulong hindi pumayag. Hindi pumayag si Pulong na humarap sa ICI kasi nga po, wala namang flood control project sa Davao City na ghost. Walang quote-unquote nakita ang gobyerno except yung mga kalaban niya tulad ng mga congressman na pinapaimbestiga ng mga congressman sa ICI. Siyempre, wala magawa ang ICI. Ngayon, sabi ni Congressman na Pulong, bakit ako magpapaano dyan? Sino kayo? Wala kayong authority over the Congress. Wala kayong authority over the legislative. At higit sa lahat, wala naman. Nag-iimbento lang kayo. Tapos gusto nyo lang kumara para magkaroon ng piyesta. Alam mo naman ng mga Duterte, hindi ganyan sa mga sa kanila, yung kanilang trabaho, yung kanilang accomplishment, ang magsasalita para sa kanila. Hindi nila kailangan magpa-cute. Di ba ayaw nila yan eh. Yung ganyang pakit-pakit sa media, ayaw nila yan. Nakuha nila yan sa tatay nila eh. Na ayaw yung masyadong paandar. Alam mo yung ginagawa ni BBM? Ngayon, yung ginagawa ni BBM. Yung 2018 pa nagsimula yung project dyan napirmahan niyang kontrata. Dyan sa, Bukana Bridge. 2018 pa yun. Pero sino ngayon na nagbida-bida? Di ba si Marcos? Gago! Credit grabber ang no? Grabe talaga. Sana man lang magpasalamat ka. Maraming salamat kay Pangulong Duterte nung panahon niya. Nagsimula ito, na plano ito, nagkaroon ng deal with China. Huwag mo angkinin. Pagkatas yung awayin isipin mo kung gaano kakupal talaga itong gobyerno natin. Pagkatas din yung awayin ng China, ngayon, ikiklaim nyo yung ginawa ng China sa Davao City. Kupal, di ba? Mantakin mo yun. Ganun katindi ho, kawalang niya. Walang walang kadangal-dangal. Ika nga, etong gobyerno natin na ito, kiniklaim pa. Ito, pakinggan ba natin? So, again, I'm happy for them to do so if they believe that there is no information there that will jeopardize their investigation. Sir, yung allegations ni dating Congressman Zaldico, natalakay ba siya sa hearing niyo today? Yes po, tinanong. Parang puyat na puyat Talagang medyo kumukurap-kurap ang mata. Yung bibig hindi masyadong may pinta. Di ba? Kong, puyat kayo? Nag-party po ba kayo kagabi? Well, again, I will just repeat my statement that it's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Sir, is that at all? DDS na may kasalanan. Yung insertion mo, DDS na may kasalanan yan. Again sandali, linawin natin. Yung sinabi ni Zaldico insertion nanggaling kay Zaldico. Alam naman natin si Zaldico, kalaban talaga yan, Duterte yan. Diba, isa yan sa pasimuno ng impeachment ni VP Sara Duterte.
Isa nga, yan nga yung nagdemanda sa akin hanggang ngayon eh. Oh, di ba? Hindi kakampihan si Zaldico. Ever, hindi kakampihan. Pero sino sinisi ni Sandro doon? Mga Duterte supporter daw. O DDS daw si Zaldico. Pangalawa, yung sinabi ni Zaldico insertion ng batang ito, kinonfirm po yan ng ni Lacson sa Blue Ribbon Committee. Sinabi niya meron talagang insertion na 100 plus, may mga insertion talaga. Okay? At confirm po yan. Ngayon, ang sinasabi nga lang ng, to be fair, sinasabi ni Lacson, it's not Marcos or Sandro. Pero there is an insertion. So therefore, kalokohan, nasasabi na imbento lang ng mga Duterte supporter itong mga akusasyon dito kay Sandro. Yun ay kalokohan. Ginawa-gawa nyo yan. Kayo ang nagpahintulot niyan. Tapos isisisi nyo sa mga Duterte supporter. Anong katarantaduhan yan? Possible, yung 50 billion, yung scenario na sinasabi ni Kong Ko na may 50 billion kang pati sa father mo na inutusan niya allegedly siya as leader. Honestly, to my knowledge, no, it's not possible. Why? Why, sir? Because first of all, the executive has nothing to do with the legislative. And secondly, the allegations are untrue. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalagay, nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Sana naman pag-aralan nila ng mabuti. But in any case, it's really not worth it. It's like I said, it's just an attempt. Should the ICI investigate their father? Kasi may mga statements isa. I don't want to speak on behalf of the ICI. You're gonna have to ask them. Okay? Thank you very much. Parte na. Alam mo, ito kaya nga ho mga kababayan, itong ginagawa ng ICI, akala nila nakakaloko sila. Hindi ho. Kaya bumagsak ho ang ratings ni Marcos patuloy dahil sa flood control controversy. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
sa harap